Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Terry ng Caloocan. Kailangan ko po ng mga opinyon ng mga pangga natin na nakikinig po dito sa Lihim ng Liham. Di ko po alam kung anong dapat kong isipin at dapat kong maramdaman. DJ Lindsay, anong gagawin mo kapag yung taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay mo, malalaman mong meron palang sikreto na matagal niya nang tinatago? Lindsay, ikakasal na po kami this July. Kaya naman napag-usapan po namin na bago man kami ikasal, ikwento na namin sa isa't isa kung meron ba kaming mga ginawa noon na hindi ipinaalam o sinabi sa isa't isa. Akala ko kaya kong tanggapin lahat ng ikikwento niya sa akin. Pero nabigla ako sa sinabi niya. Akala ko nagbibiro lamang siya pero totoo pala. Meron siyang pinakita na picture ng bata. 2 years old. Wala daw nakakaalam kahit pa sa pamilya niya, kahit pa nanay niya, o kahit sino sa circle niya. Pakiramdam ko nangyari to dahil sa trabaho niya. Nag-o-orient kasi siya sa mga tao sa Bicol. Every 2 months, nagpupunta siya doon at kung saan-saan pang lugar dahil sa trabaho niya. Pero meron daw siyang nakilala na isang babae. Nagtutour naman po siya ng mga taong pumupunta sa lugar nila. At yun ang trabaho niya. Alam ko po na after work, meron siyang 2 araw para makagala. Feeling ko doon niya nakilala yung babae. Nagkikita sila tuwing pumupunta siya doon. At nabuntis niya yung babae. Nung sinabi niya sa akin to, nagalit ako. Kasi paano niya nagawa sa akin yun? Bakit
niya ginawa sa akin? At bakit ngayon pa kung kailan kami ikakasal? Pero ang sabi sa akin ng mapapangasawa ko, wala daw akong dapat ikatakot kasi yung babae, hindi naman kilala ng pamilya ko. At hindi rin po alam ng babae kung saan nakatira yung fiancé ko. Wala siyang alam tungkol sa buhay ng mapapangasawa ko. Dito kami nakatira sa Metro Manila. Kaya hindi daw magagawang puntahan. Isa pa, sustentado niya raw yung mag-ina. Alam niyo po yung pakiramdam na 2 taon niyang tinago sa akin ang lahat. Ang sabi niya sa akin, hindi niya naman talaga mahal yung babae. Ngayon naguguluhan po ako, DJ Lindsay. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba yung kasal. Sobrang mahal na mahal ko po yung boyfriend ko. Pero hindi ko alam kung sapat na ba yun para ituloy ko yung kasal. Tatanggapin ko na lang ba na meron siyang babaeng naanakan? At meron siyang bata? Meron siyang anak bago pa kami ikasal? Meron po ba dito nakapareho ko? Paano niyo po natanggap? Kailangan ko ng tulong niyo. Muli, ako si Terry. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Wag mo kong materi-teri! Ay, hindi ka magiging Gina G. Hindi ikaw si Terry. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Ay, bang klase si Terry. Kakasal na lang kasi tanungan kayo ng tanungan ng mga ganyang bagay. Tapos kapag sinabi naman yung totoo, magagalit kayo. Ano ba? Do not ask for something that you cannot handle. Handle? Diba? Huwag kang magtatanong ng mga bagay na hindi mo kayang i-handle. Nakakaloka. Ba't ba kasi may mga ganyang moments kayo, no? Yung mga, ang daming eklabarba. Ang daming mga bagay na tinatanong. Hindi ko alam kung trip nyo lang yan. Tapos kapag naman nagsabi ng totoo, mabibigla kayo. Tapos biglang magkakaroon kayo ng change of heart. Magkakaroon kayo ng cold feet. Diba? Pero alam mo, siguro, inadya na rin ng Panginoon na malaman mo yan. 'Di ba? Kasi hanggang kailan niya itatago yan sa'yo kung hindi niya sinabi, 'di ba? So alam mo, dapat nga, kahit papaano, alam mo yan, grateful ka, ipagpasalamat mo na sinabi niya sa'yo yung katotohanan. Kasi kung sa iba, hindi na yan sasabihin. Baka mamaya magbago pa yung isip mo, di ba? Kung sa iba lang. Pero the fact na sinabi sa'yo at pinagbigay alam sa'yo ng fiancé mo yung kanyang totoong sitwasyon, something to be, well, hindi naman happy. Pero, ano ba? Satisfied? Ganyan? Oo. Calm? Wow! Ewan natin. Pero at least sinabi sa'yo, yun lang talaga. Ipagpasalamat mo yung part na yun. 'Di ba? Pero kasi, ang tanong niya sa atin, mga pangga, is dahilan ba yun para i-cancel niya yung kasal? Kasi ngayon, parang nagdadalawang isip siya kung itutuloy niya pa ba yung kasal. Kapag nalaman mo na yung mapapakasalan mo na lalaki, merong anak sa iba, tapos matagal niyang tinago sa'yo, naging anak ngayon habang kayong dalawa. Matatanggap mo ba? Oh my gosh. Halika na. Sumagot ka na, ha?
Kasi babasahin natin yan. Babasahin ko isa-isa. Mag-a-attendance ulit tayo ngayon. Oo. And i-message mo ko ng masasabi mo. Tulad po kasi ng ating letter sender na si Terry, yung pong kanyang asawa, mapapangasawa kasi July kakasal na sila. By the way, congratulations kung sakaling matuloy, no? Hindi natin alam. Kung yung jowa mo at mapapangasawa mo, merong anak habang, alam mo yun, at nangyari ang lahat ng yun habang kayo, nagkaroon siya ng anak habang kayo, nang hindi mo nalalaman at 2 taon nang tinago sa'yo nung iyong husband-to-be, anong mararamdaman mo? Magagalit ka ba? Itutuloy mo ba yung kasal? O chill, ganyan. Sige, sustentuhan lang natin yung anak mo. Pero ang importante, ako ang matatawag mong pamilya. Ako yung legal wife. Diba? Dali, sabihin mo sa akin your thoughts about this problem o kung ano man ang masasabi mo tungkol the situation. Halika na, message mo na ako, facebook.com/energyfm1067. Ha? And hihintayin ko yan. But in the meantime, hello po muna at magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dyan. Sa mga bahay nila, sa mga opisina, mga bangko, diba? Yung mga nakatambay dyan, sa mga ukay-ukay. Oo. And batiin din po natin Clarence MD Makati. Hello, good morning, Doc Clarence. Wow! And the Glam Queen sa Mayon, Quezon City. Thank you very much. The Glam Queens. Oh, ito, basahin na natin. Si Kilay Honor, present po, DJ Lindsay. Ayan. Villa Senior, ayan, present din siya. Nako girl, wag na. At lagi lang kayo mag-aaway ng magiging asawa mo. Sabi naman ni Lian Niotoan, good May DJ Lindsay, present po ako. Pati po yung isang account ko, Lian Antonio. Hehehe. Very good. Mamaya may quiz po tayo, ha? Sabi ni Irene, good AM DJ Lindsay, walang lihim na hindi nabubunyag, girl. Kung ikaw naman ang pinili niya, ipaglaban mo siya. At kung mahal mo siya, tatanggapin mo yung mga nakaraan niya, Terry. Accept the fact, mahal ka talaga ng mapapangasawa mo. Aww. That is so positive, ha? Sabi ni Arch, the truth can be a hard pill to swallow. Masakit pakinggan pero naririnig mo ang katotohanan o narinig mo ang katotohanan. He could have easily hid it from you pero nag-open siya sa iyo, 'di ba? Dahil mahal ka niya. Now, pag di mo talaga ma-reconcile ang sinabi niya sa iyo at hindi mo matanggap na merong nakaraan siya, talaga naman pong you should back out of the wedding, sabi ni Arch. Sabi naman ni Darwin, huwag mo nang pakasalan yung fiancé mo na yan. Charing. Totoo nga, wag mo na pakasalan yung fiancé mo, Terry. Kasi maaalala mo lang yung mali niyang ginawa. Panagutan niya yung binuntis niya, kahit sabihin hindi niya mahal yung girl. Kung may batang involved, masakit po yun sa part mo. Ganun ba? Good morning naman sa'yo, Merlin. Napakalat-kalat sa isang mall kahapon. Diba? Si Ate Yoli, good morning. At saka good morning din kay Rosemary Batika. Magandang umaga po sa inyo dyan. As long as may assurance ka na sa kanya at kaya mong tanggapin ang nakaraan, go lang. At least sinabi niya sa'yo yung totoo. Sabi naman ni Queen Jessie, kung mahal mo naman ang tao na yan, kahit ano pa yan at kung sino pa yan, then pangalawa, hindi naman kasalanan na bata yun o wala namang kasalanan ng batang nabuo dahil sa katangahan ng kinakasama mo. Ay, present din si Carmi. Ganda umaga. O diba, alam mo, ako naniniwala naman ako doon sa kasabihan na kung mahal mo, ipaglaban mo. Diba? Kung may katwiran, ipaglaban mo! Diba? Hindi ibig ko sabihin, ikaw naman yung pinili. You have the ring, diba girl? Put a ring on it. Ikaw yung binigyan ng singsing. Ikaw yung engaged. 'Di ba? Ibig sabihin, ikaw yung gustong makasama habang buhay. Hindi naman natin kasi talaga maikakaila na minsan nakakagawa tayo ng mga pagkakamali na hindi na natin maibabalik. I'm pretty sure nung time na yon talagang, alam mo yon, natukso lang siya. Tapos nagkamali. Hindi naman na pwedeng ibalik dahil bumukol na. Diba? So, pinanindigan na lang at talaga naman pong sinuportahan na lang financially. Pero kasi doon sa idea na pakasalan mo dahil nabuntis mo, medyo hindi ako okay doon sa idea na yun diba? Kasi ang pagpapakasal talagang napakasagradong bagay para sa akin. Mapa-civil man yan o mapa-church wedding man yan. Kasi pakakasalan mo ang isang tao because you see your future with him or her. Not because nagkaroon kayo ng aksidente at nabuntis mo siya.
Diba? So kung nabuntis mo, panagutan mo. Kung ano yung maging arrangement, di pabayaan mo yung fiancé mo, future husband, to do it. Diba? Kung ano man yung agreement or arrangement, go for gold. Pero, hindi yan, feeling ko kung ako yung nasa ganyang sitwasyon. Diba? Una, kailangan mong tanggapin na nagkamali yung asawa mo. Ngayon, sa pagkakamali sa'yo ng asawa mo, ano yung kailangan niyang gawin para maitama yung pagkakamali na yon? I guess, yun yung part na pakakasalan ka niya. 'Di ba? Wala siyang pakialam sa nakaraan niya, ikaw yung pinili niya. That's why merong kasal na magaganap. 'Di ba? Wow! Pero kasi alam mo, iba yung sakit niyan emotionally. O more than the kasal, ano yung kailangan mong gawin? There has to be something that needs to be done para makabawi siya. 'Di ba? Yung asawa, yung future husband mo, doon sa nagawa niya. Anong meron? Kasi ang tagal niyang tinago eh. 'Di ba? Siguro tinago niya 'yun dahil ayaw niyang magulo yung buhay ninyong dalawa, 'di ba? Kasi hindi naman makakatulong, 'di ba? Ayaw niyang magulo yung buhay ninyong dalawa, 'di ba? Ngayon mo mapapatunayan kung hanggang saan yung pagmamahal mo diyan sa asawa mo. Sa magiging asawa mo pala. Yung tipong nagkamali, 'di ba? Ganyan naman talaga ang totoong pag-ibig. Ba yung nagkamali, 'di ba? Nagkaroon ng mga pagkakasala, pero alam mo yon, kahit pagbale-balentongin man natin ang mga pangyayari, ilang beses magkamali, talagang mamahalin mo pa rin siya, 'di ba? Pipiliin mo pa rin siya. At sasabihin mong, sige, gawa natin ang paraan to kasi mahal kita. Ayaw kitang mawala sa akin. Yun naman talaga, doon ako naniniwala kung talagang mahal mo yung isang tao. 'Di ba? Tatanggapin mo siya sa mga pagkakataon na nagkamali siya at pababayaan mong itama niya yung kanyang pagkakamali, 'di ba? Yun naman talaga, kahit itanong niyo pa sa mga mag-aasawa ngayon, kailangan, 'di ba, you have to accept na nagkamali yung asawa mo, tas kung kaya mong i-forgive yung nagawa niya, then forgive. Yan naman talaga ang main ingredient to, bukod sa pagmamahala ng wagas. You always have to choose to forgive your partner. Wow! 'Di ba? Kasi kung hindi ka mag-forgive sa mga pagkakamali ng partner mo, hindi talaga kayo tatagal. At hindi mo masasabi na mahal mo talaga yung taong 'yan. 'Di ba? Sabi ni RJ Kim, ginusto mo 'yan, malaman, 'di ba? Pero feeling ko mahal naman talaga siya ni Guy. Harapin nila both ang pagsubok na haharapin niya. 'Di ba? Sabi ni Jimmy Velches, kung kaya mong sikmurain na meron siyang anak sa labas, si fiancé, tuloy ang kasal. Kung hindi naman, huwag ka nang magpakasal kasi ikaw ang makikisama sa fiancé mo. 'Di ba? Yun na nga, 'di ba? Tulad nga nung sinabi ng mga commenters natin. At saka kasi sa part ng actually tinanong ko to kay Romel 'di ba? Kung ako yung magkaroon, hindi mo alam na meron akong anak, tas ikakasal na tayo. Tinanong ko talaga to kay Romel. Oo. Kung hindi mo alam na meron akong anak for 2 years, tinago ko sa'yo. 'Di ba? Hindi ko sinabi, walang nakakaalam. Tapos nung ikakasal na tayo, saka mo nalaman, anong gagawin mo? Papakasalan mo pa ba ako o hindi na? Wow! Sabi niya, baka hindi na. Kapal na mukha, 'di ba? Iba kasi yung sakit Iba yung sakit sa lalaki. Pero sabi ko, pero alam mo, hindi ko rin naman masabi kung pakakasalan din kita kung nalaman kung meron kang anak sa labas kahit 2 taon na, 'di ba? Pero syempre, sinabi ko lang yan para makaganti. Oo. Kasi sabi niya baka hindi na. Talaga, di rin kita pakakasalan. Talaga yung sinabi ko sa kanya, hello, bakit? Ano siya lang? Oo. Charot. Pero doon mo talaga mapapatunayan kung mahal mo talaga yung jowaers mo o hindi, 'di ba? Kasi pagsubok yan na kailangan yung daanan para masabi mong matibay ang pundasyon ng inyong relasyon. Ganun yun. Oo. Sabi ni Irene, love you DJ Lindsay, pretty and smart. Don't mention it. Oh my God. Sabi naman ni Tonyotex Gaming, problema dyan, lagi nyo pag-aawayan yan at isusumbat sa kanya yan for sure. And nagawa niya ng mag-third party ng secret. Pwede niya ulitin yon. Base po yan on my experience. Aww! Wow! Well, that's another story to discuss. Tama nga naman na meron na yung may bahid na. Naku, paano pa kaya yung mga hindi mo nalalaman? Oh my God! Yan pa lang yung nalaman mo. Ano pa kaya yung mga hindi niya sinasabi sa'yo? Uy, my goodness. Diba? Nakakatakot dyan Pero huwag ka mag-overthink. Oo. Yun lang muna yung problemahin mo, yung sinabi sa'yo. Diba?
Sabi naman ni Jam, paano po Ate Lindsay kung lagi na lang pong nagkakamali? Yung niloloko na lagi tapos okay lang. May kilala lang po kasi ako na ganun. Sabi ni Jam Beneses, pag lagi nagkakamali, naku, ibang problema naman yan, bakla ka ng taon. Pag lagi nagkakamali, tapos paulit-ulit pa rin ginagawa yung pagkakamali, ibig sabihin walang respeto. Oh. Di ba pack up? Sikmuraan. Huy, hindi. Charot-charot lang. Kayo naman. O, sabi dito ni Marky Baldo, baka nga hindi lang isa anak niya sa labas. Charot lang din. Kayo naman, makagatong naman tayong lahat. Diba? Hindi. Sabi ni Noel, ang bottom line dito is ginawa ng guy during that time na sila ng fiancé niya. Ibang case kasi kapag nakaraan na may anak yung guy bago pa sila nagkakilala. Yes, Your Honor. Ibang ano daw yun, ibang usapan yun kasi nga nagkamali habang sila pa nung babae, nitong si Terry. Actually, that's infidelity nga, 'di ba? So again, dun mo nga mapapatunayan kung gaano mo kamahal yung tao, 'di ba? Kasi ngayon mo lang nalaman, you found out very late na ikakasal na kayo. So, bago pa kayo ikasal, dapat mag-decide ka na. Siguro hindi naman sa totally i-cancel yung wedding, but you just have to hold it off until mapag-usapan ninyo what you guys are going to do, 'di ba? How are you going to handle things? Kasi emotionally, nakakasakit yan. Talagang ano yan, ma-fracture dyan yung iyong emotions. 'Di ba? At hindi ka talaga magiging okay ng ilang araw, ng ilang buwan. July na yung kasal ninyo, bakla. O, 'di ba? Medyo hindi ko alam, i-hold off muna, i-postpone muna, but it's going to happen naman, hindi lang ng July. 'Di ba? Medyo i-hold nyo muna ng konti. 'Di ba? Pag-usapan ninyo. Diba, ilang beses ka na pa, aminin mo pa siya. Oo, ilang beses ka nang nanloko. Ilang beses mo na ako niloko. Baka may gusto ka pang aminin sa akin ng hindi ko alam, sabihin mo na. Diba? Sabi naman ni Jimmy, nako, isa pa hindi ka mahal ng partner kasi matagal na niyang nililihim yung anak niya sa labas sa'yo. Kung mahal ka niyan, dapat pinagtapat niya yan sa'yo nung una pa. Ganon. Sa bagay, malay mo, ayaw lang masira yung relationship. But anyway, no matter what the case may be, pag-isipan mong mabuti. If I were you, medyo i-postpone mo muna yung kasal. Tapos sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo because he has to know and he has to understand kung anong pinagdadaanan mo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ipilit na, sige, mag-heal ako from this pain pero ikakasal pa rin tayo. Actually, decision mo yan. Kung gusto mong ayusin yung problema ng kasal na kayo, together na kayo, as one na kayo, okay lang naman yon. Pero nasa sa'yo din yan kung gusto mong i-hold off muna yung kasal, the wedding, kasi nga it's going to be a big chapter in your life eh. Tapos gusto mo muna na ayusin kung ano yung problema ngayon before ka magpakasal. The choice is yours, 'di ba? Pero pag-isipan mo ng mabuti yan, kung tatanggapin mo siya o hindi. Kung ano pa ba yung mga sasabihin niya sa'yo, hintayin mo kasi baka mamaya may revelations na naman siya. Diba? After niyan. Yun lang kasi, doon ako natatakot eh. Ano pa yung mga bagay na hindi sinasabi sa'yo ng fiancé mo? Sana naman wala na. Sana naman yun na yung extreme, diba? Oo. Well, kung ano mang maging desisyon mo, good luck, Terry. Pero kung ako sa'yo, siguro I would say, ako lang to, sorry, pero sabi ko nga sa inyo, hindi po ako perfect na partner, hindi po ako perfect na girlfriend or fiancé, pero I will always choose to follow my heart. Heart muna, step number 1. Pero if it fails, at naramdaman ko na, teka lang, pinaglololoko ko nito eh. Minahal ko na nga siya, pero, di ba? Sinasaktan pa ako, then follow your mind na, your brains na, ganyan. But for now, kung anong sinasabi ng puso mo, sundin mo muna. Para wala kang regrets, para wala kang sana, ginawa ko na lang to, sana ganto ganyan. Follow your heart muna. Tapos, if everything fails, then follow your mind. Ganyan. Kasi, buhay mo naman yan eh. Diba? And, alam mo yun, meron kang your whole life ahead of you para bumawi sa sarili mo kung sakaling magkamali ka. 'Di ba? Kung 27 years old ka na ngayon, meron ka pang 50 more years para bumawi sa sarili mo doon sa pagkakamaling desisyon or doon sa maling desisyon na magagawa mo in this very moment. So if I were you, kung anong sinasabi ng puso mo, gawin mo yon. Tapos, if ever na magkamali ka ulit dahil sa desisyon ng puso mo, then use your mind na, use your brain. Kasi ganun ako eh. Ako lang to, again, I may be wrong because I'm not perfect na girlfriend or, partner. Hindi ako perfect na babae when it comes to relationships. But, yun,
Puso muna, tapos saka yung isip. 'Di ba? Para in the end, wala kang what ifs, wala kang mga pagdududa, wala kang pagsisisi na sana ginawa ko to, sana ginawa ko yan, sana binigyan ko siya ng chance para itama yung pagkakamali niya, sana, 'di ba, nagkaroon siya ng chance para patunayan yung sarili niya bilang isang asawa at bilang isang ama sa magiging anak namin, 'di ba? Sana nabigyan ko siya ng chance na patunayan yung sarili niya sa akin despite of all the wrongdoings that he had before, 'di ba? So, yun, everyone deserves a chance, I guess. Wow! If you really love someone, then bigyan mo siya ng shot of a chance sa relasyon ninyong dalawa. Para sa akin lang yun, bakla. Promise. Kung kaharap kita, yan din yung sasabihin ko sa'yo. Tatanungin kita, ano ba nararamdaman mo? Diba? Sabi ni Gloria Tuliao, naku ate, marami namang lalaki dyan. True din naman. Sabi dito, magbulag-bulagan ka na lang kung mahal mo. Tapos magpakasal kayo. Tapos ipatulfo mo. Second comment, good morning, gandang DJ Lindsay. Good morning to you, people of the world. At yun, thank you very much. And I hope you do well with this, Terry. And sana maging masaya ka lang sa magiging decision mo. If everything else if everything else fails, then bawi ka na lang sa sarili mo. 'Di ba? Wala naman problema doon. Oras natin 9:38 in the morning. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Giving you something from Jaya. This one is called Dahil Tanging Ikaw. This song is so moving, 'di ba? So touching and so masakit at the same time. Oh. Si Jaya nananakit. Tutok lang, pangga sa Energy FM. Bakit ba